Sa aklat po ng Ruth, Kapitulo 1, talatang 16 at 17. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan, at bumalik ka na humihiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako, at ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako'y lilibing. Katulad ako ng Panginoon, at lalo na maliban ang kamatayan na maghiwalay sa iyo at sa akin. Pagpapala po ang sumati sa muling pagkarinig ng salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Isang pagpalang araw po muli ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon na tayo po ay pinagkalooban ng buhay at kalakasan upang makapagpurit sa kanyang pangalan. Napakasarap din po ng ating mga pag-aawitan kaninang umaga, mga kapatid. Nakita niyo po yung ating kababaihan na music ministry. Nag-improve na po ba, mga kapatid? Diba? Hindi na po hindi na kagaya yung dati. Malaki na po ang kanilang pinagbago. Ayan. Pupuri po sa Panginoon na kanila pong sarili ay nagagamit sa paglilingkod at nagagamit po sa patuloy na yung talento ay nagagamit sa patuloy na pagpaparangal sa Panginoon na ito yung sa Panginoon nila ginagamit. Ngayon din po, mga kapatid, ating pong patuloyan sa ating pong mga gawain sa Panginoon habang ating hinihintay ang kanyang muling pagparito. Tayo po yung muling mag-aaral ng kanyang mga banal na salita at ang pag-aaralan po natin ngayon ay hinango po sa aklat ng Ruth. Ang ating pong binasa ay nasa Ruth 1:16-17. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, mga kapatid, ay ang aklat ni Ruth. Ang tema po nito ay mga aral na nasa aklat ni Ruth. Bilang patuloy po ng ating ating serye po ng Old Testament books, natapos na po natin yung Books of Law, yung unang 5 aklat na sinulat po ni Moises, aklat ng Josue at ang aklat ng Hukom. Susunod po yung aklat ni Ruth. Yung mga nakakaraang taon na talakay po yung Ezra, Nehemiah at Esther. Yung buong bagong tipan na talakay na rin at pagka-mensahe naman ang tinatalakay natin yung nasa huliang pagte. Yung Obadiah, Jonas, Micas, Habakuk, Zephaniah at Haggai na talakay po natin. So pagsasalubungin po natin yan pagdating ng panahon. Pero kung dumating na po yung Panginoon, hindi na po natin ito matatapos, di ba? Habang hinintay po natin siya, tuloy lang po tayo. Pag natapos naman natin lahat ng aklat, mag-paper chapter naman po tayo ng pag-aaral. Habang hinintay natin ang Panginoon. Kung di natin matapos at tumating ang Panginoon, ito yung ating ginagawa habang tayo naghihintay sa kanyang muling pagparito. Ganun po yung mga kapatid. At ito po, mga kapatid, yung Ruth ay nasa loob ng istorya sa Hukom. Nung ating po pinag-aralan yung Hukom, natatandaan nyo, pagka ang Israel ay nasa kalugmukan ng kadiliman o pagsakop ng mga kalaban nila, di ba sila ay naghihirap, tumatawag sila sa Panginoon, at ang Panginoon, pinatatawag sila, nagpapadala ng hukom para sila iligtas. Pag sila naghihirap, nasasaktan, nagugutom, ganun ang ginagawa nila. Nung isang pagkakataon na ang Bethlehem ay nandun sa kagutom, by the way, mga kapatid, ano po ibig sabihin ng Bethlehem? Ano po ibig sabihin ng Bethlehem sa ating mga teacher? Diba? House of bread. House of bread. Yung Bethlehem na kung saan dapat ay house of bread o pinanggagalingan ng mas maraming pagkain sa Israel, nagkaroon ng kagutom. So doon po, yung pagkakataon na yun sa Hukom Gs, doon po nangyari yung panahon ni Ruth. Yan, kung inyo po kung matatandaan. Pero hindi po wala yung pangalan ni Ruth, hindi nakalagay po doon sa Kapitulo Gs. Siyempre, sa buong mundo naman maraming nangyayari, di ba? Sa isang panahon, hindi lang naman Israel ang buhay na mga tao sa buong mundo ng panahon na yun eh. Maraming nangyayari sa iba't ibang parte. Sa Israel, maraming tao din. Meron kasaysayan doon na hindi na isulat, pero yun yung aklat ni okay.
Yun po yung aklat ni, ni Ruth. Play ba? Nagawa to? Ayan. Basahin po natin muli yung ating paksang batayan. Dahil ito pong paksang batayan po na ito yung isa sa mga pinakamagagandang nangyari sa kasaysayan ng panahon na yun. Sabi po, si Ruth, at sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo. Ang kausap po niya rito yung kanyang biyanan, si Noemi. Sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako, at ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang Diyos, yung Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon, lalo na maliban ng kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. So sinasabi niya, yung parang kinakasal, nagsasabi siya kay Noemi, till death do us part, hindi ako hiwalay sa iyo, kasi pinapalayo na siya ni Noemi. So pag-aaralan po natin, paano po nangyari to, para sa inyo po, pag kayo naman ang magbabasa ng aklat ni Ruth, mas madali niyo po maintindihan. Natalakay na po natin ito noong 2021, pero dahil ginagawa po natin ito ngayong series, idediretso po natin yung buong aklat ng Lumang Tipan. Ang balangkas po nito ay balik tanaw po sa kasaysayan at mga tauhan. Konti lang naman po kasi ang tauhan ng aklat ni Ruth. Pag-aaral sa bawat kapitulo, it has 4 chapters. Aral sa hatid ng hatid ng aklat, ano ba ang aral na tinatalakay ko sa aklat na to, at yung katuparan ng hula na sinasabi po dito sa aklat ni Ruth. Simulan po natin sa aral na hatid ng aklat. So yun po yung ating introduction, mga kapatid. Dinigay ko muna yung balangkas. Ay tatanungin ko po kayo, mga kapatid, meron po ba kayong mga panulat? May naglilista po ba sa inyo? Maganda po, ilista niyo po ito. At handa na po ba kayong mag-aral ng salita ng Panginoon? Aral muna po na hatid ng aklat. Sa aklat po ng Ruth, pinapakita po dito yung unang aral, yung tinatawag na providence. Ang providence, ang ibig sabihin po niyan, yung dakilang paggabay o pangangalaga ng Panginoon. Na sa kabila ng Israel ay nando sa panahon ng kalugmukan, paghihirap, kagutom, God is doing something po behind the scene. Sabihin, hindi alam ng mga taga-Israel, bagaman sila naghihirap, ang hindi nila alam, ang Panginoon may, kumbaga sa salita, may niluluto o may ginagawang bagay na hindi nila alam, nang bukod sa kanilang, na wala sa kanilang iniisip. Merong itinatagni-tagni ang Panginoon ng mga pangyayari na magbibigay sa kanila ng kaginawahan, lalo higit sa pagdating ng panahon hanggang sa tumago sa panahon ngayon. Ang providence, mga kapatid, ay iba sa tinatawag na miraculous. Ang miracle is gumagawa ang Panginoon ng supernatural na bagay. Halimbawa, lumakad sa tubig. Di ba supernatural yun? Hindi naman. Nakakalakad ba kayo sa tubig? Hindi. Ang normal sa tubig, pag naglakad ka, lulubog ka. So pag sabing supernatural, hindi ito pangkaraniwan. Halimbawa, hinati yung dagat. Yung nagkaketong, biglang gumaling. Nabuhay yung patay. Yung pagka nalalabag na yung natural na pangyayari, miracle yun. Pag sinabing providence, ito yung pangkaraniwang nangyayari, pero ang resulta hindi pangkaraniwan. Pang-araw-araw mo lang na nangyayari. Parang nung kayo ay naghahanap ng hanap buhay, normal lang naman na may nakilala ka, tapos, hindi mo alam, pagdating pala sa dulo, yung nakilala mo pala na yun, yung pala yung makakatulong sa'yo sa hinaharap mo ngayon. Ako, kung naranasan niyo yung ganung bagay, halimbawa, nag-aaral ka ng elementary, pagkariwan na naman, nag-aaral ka high school. Pero pagdating ng paano sasabihin mo, ay kaya pala dinaral ko yung pala yung mga mga maliliit na bagay na kakailanganin ko pala sa panahon ngayon. Kasi yung mga bata, hindi pa nila nakikita yon pag nag-aaral sila elementary. Bakit pa mahalaga mag-aral? Pero pagdating ng panahon, lahat pala ng mga bagay na tinuturo ng magulang at ng mga guro, supernatural pala yung mangyayari. Ito pala magiging buhay mo pagdating ng panahon. Yun po yung yung mga natural things. Pero ang Panginoon, may mga natural na ginagamit, mga ordinaryong pangyayari, na meron palang mangyayaring mas maganda sa hinaharap na hindi mo sukat akalain, yung pala ang magiging resulta. That's providence. Yung pang-araw-araw.
Ang sabi po niyan sa Roma 8:28, lahat ng mga bagay, babasahin ko muna po pansumandali. Ito po yung ibig sabihin ng providence. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. And we know that all things work together for good. Lahat ng mga bagay nangyayari ay magkakaugnay para sa isang bagay na maganda. Sa sumasampalataya sa Panginoon. Kasi hindi man providence yan kung wala kang Ang iniisip ko kasi, gawa ng Panginoon yan. So, providence yun. Yan yung unang aral na makikita natin sa aklat. Na sa kabila ng kalugbukan ng Israel, may ginagawa palang pangkaraniwang bagay ang Panginoon na magbibigay ng magandang gantimpala o magandang kinabukasan sa kanila. Pangalawang aral po dyan yung pagmamahal. Hindi lang po yung pagmamahal ng babae sa lalaki, kundi yung isang genuine na pagmamahal ng magkaibigan at anak sa magulang at kahit magbiyanan. Na kahit ganito ang sitwasyon, hindi sila mag-iiwanan, magpapakita ng isang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Papakita po natin dito, lalo na yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Pangatlong aral po na makikita nyo rito is yung pagiging redeemer ng Panginoon o yung pagtubos. Ano ibig sabihin ng pagtubos? Alam nyo po mga kapatid, nung panahon ni, kahit nung sa Genesis, di ba si Josue, ipinagbili sa Ehipto, para makuha mo ulit yun, tutubusin mo yun. Pero palibasa sa Israel, nung sa Genesis, wala pang anong panahon ni Josue, wala pang panahon ni Moises nun, yung paraan ng pagtutubos, so hindi pa doon dinidiscuss. Sa panahon ni Moises, diniscuss na. Pag ang isang, sino rito ang magkapatid na na may pamilya na pareho, so kami ni Brother Ivan, halimbawa siya, nalugi yung kanyang pag-aari, at na isang lanya, kahit na ipagbili niya, pwede kong itubusin yun para maibalik sa kanya. Pero ako lang pwedeng gumawa nun, o si Kuya Leslie, kasi kami yung magkapatid. Hindi yun pwedeng tubusin ng ibang tao para maibalik sa kanya. Doon po yung tinatawag na redeemer o pagtubos. Nangyayari kasi yun kasi nawawalan ng karangalan ng isang pamilya pagka nanatiling nakabenta o nakasangla o naipagbili ang pag-aari ng isang kamag-anak. So, kailangan mo yun tubusin. At ang panghuli, yung tinatawag na prophecy o yung paghula. Pinapakita dito sa aral sa Ruth na ang inihula ng Panginoon sigurado matutupad. Pagka meron siyang sinabi, tiyak magkakaroon yun ng katotohanan. Dahil yun ang kapangyarihan ng Panginoon na kahit ganito kadahagda ng panahon, kahit ilang daang taon pa yan, magkakaroon ng katuparan yan dahil sinabi ng Panginoon. Tungkol sa aklat, ito po yung aklat ni Ruth. Ito po ay may 4 na kapitulo. Meron po itong 85 na talata. Hindi na po natin babasahin lahat ng talata dahil 85. Pag binasa niyo po, abot tayo ng 30 minutes pag dire-diretsong binasa. Ito po ay isa sa 2 aklat sa Biblia na ipinangalan sa isang babae. Ano po yung 2 aklat sa Biblia na ipinangalan sa babae? Isa yung Ruth, yung isa ay Esther. Nag-iisang aklat sa Lumang Tipan o sa Biblia na ipinangalan sa isang babae na hindi taga-Israel. So, pagka nagpa-trivia yung mga teacher dyan sa January 1 o sa banding-banding natin, mga kapatid, magbigay ng pangalan ng aklat na ipinangalan sa isang babae, magbigay ng dalawa lang naman yun. Ruth at Esther. Ano ang aklat sa Biblia na ipinangalan sa isang babae na hindi taga-Israel? Ruth, kasi si Esther, Israelita. Si Ruth, hindi. Taga saan ba siya? Malalaman po natin ngayon. Ang manunulat po nito, sa sinasabi po, makikita natin sa bahagdan ng istorya, hindi man tinukoy na ang sumulat ng Esther ay si ganito. Pero sa bahagdan ng pagsulat, ang sumulat nito ay si Propeta Samuel. At ang panahon po nito ay natukoy o lumalabas na nasa hukom Jis sa panahon ng hukom na si Jair. Napag-aralan po natin yung 12 hukom. Sa isang hukom na yun, si Jair, ang istorya nun, ang Bethlehem ay nasa kagutom. Ito kasing panahon ni Ruth, nasa kagutom ang Bethlehem. Sina Ruth at ang kanyang pamilya galing sa Bethlehem
At sa sobrang kagutom doon, umalis sila para maghanap ng kabuhayan. Drought yung lugar nila mamamatay sila sa gutom doon Setting, Ruth 1:1. At nangyari ng karawan ng humatol ang mga hukom at nagkagutom sa lupain, at isang lalaking taga Bethlehem, Huda ay yumaong nakipanayam sa lupain ng Moab. Siya at ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak na lalaki. So makikita niyo po dito, nangyari sa karawan ng mga humahatol ang mga hukom. So in the reign of the judges, doon yung panahon na itong lalaki na ito, na taga Bethlehem, kasama niya kanyang asawa, ang asawa niya si Noemi at ang kanyang 2 anak na lalaki, umalis. Nagkakaroon ng kagutom So nagpaalam sila doon sa ito yung kanilang mga kabayan sa Bethlehem, ito silang 2 at yung 2 nilang anak. Umalis sila at sila ay pumunta sa Moab. Bigyan po natin ng konting background po yung Moab. Si Abraham, sino yung kanyang pinsan? Si Lot. Si Abraham at si Lot, nagkaroon po sila ng konting pagtatalo. Dumadami na yung kanilang sariling pamilya. Sabi, maghati na tayo. Dito si Lot, dito si Abraham. Sa kanilang istorya nila, paano sila naghati. Si Lot napunta sa ang lugar? Sa Kapatagan. Anong pangalan ng lugar? Sodoma. Nung sila ay, yung Sodoma ay dinunaw na ng Panginoon, tumakas si Lot kasama ng kanyang asawa at 2 anak na babae. Tumakas sila sa bundok. Ito na po yung Genesis 19:30. Ang akala nung dalawang anak nila is malilipol na tayo, wala ni nanay nila, di ba naging haliging asin? Ang ginawa nilang 2, baka malipol yung lahi natin, lasingin natin yung si tatay nila. Si Lot po ay lalaki kasi ang alam natin, Lot babae, kay Lot. Si Lot po lalaki. Ginawa ng 2, nilasing yung tatay nila at sinipingan nila yon. Nagkaroon yung panganay at yung anak na babae na bunso, nagkaroon ng anak doon sa tatay nila, mga incest relationship. So magtatanong, tama po ba yun? Mali po yun. Hindi po yun tama. So kaya nga nagalit ang Panginoon doon Pero sila, dahil sa kanilang panic na baka sila ay malipol, yung mawala yung lahi nila, ma-extinct, ginawa nila yon. Ang naging anak ng isang babae ay si Ben-Ami. At ang isa naman, si Moab. Yung anak ng isa, doon ang galing ang mga Moabita. Anak naman ng bunso, doon ang galing yung anak ni Amon, na naging kalaban ng Israel sa patuloy nating pagbabasa. Pag sinabi, Israel, nilabanan ng angka ni Moab. Mula po yun sa mga apo ni Lot. Angka ng Amon. Pagdating natin mababanggit po yan, yung 2 lahi na yan lumalaban sa Israel. Angka ni Moab, angka ni Amon, na lumalabas sa kamag-anakan din nila mula kay Abraham at kay Lot. Ito po yung mapa, ito yung Moab, ito po yung Amon. Fast forward na dumami na yung lahi. Itong saan natin pag-aaralan po ito. Ito yung Bethlehem. Mula Bethlehem, bumiyahe po sila ng lakad, either dito dumaan o dito dumaan, dahil hindi naman sila makakadaan po dito sa dagat. Lakad papunta rito. So napakalayo po ng kanilang nilakad. Ito pong Moab at Amon, ay bigyan natin ng background. Sila po ay, ang sabi, sapagkat kanilang pinabayaan ako at sinamba si Astaroth na Diyos ng Sidonia, si Chemos, Diyos ng Moab, si Milcom, Diyos ng anak ni Amon. Sila'y hindi nagsilakad sa aking mga daan upang gawin ang matuwid sa aking paningin upang ingatan ang aking mga palatuntunan at aking mga kahatulan na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Ibig sabihin, yung Moab at Amon naglingkod sa ibang Diyos, naging masama silang mga lahi. Ibig sabihin,
Aalagaan ba ng Diyos itong Moab at Ammon? Gugustuhin ba sila o iibigin ba sila ng Diyos? Hindi. So sila, mga naglingkod sa ibang Diyos, naging masama sila at naging mga makasalanan. Tingnan po natin itong tauhan naman. Ito ang mga tauhan naman sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, yung lalaking taga Bethlehem, Huda. Si Noemi, yung kanyang asawa. Andun din po si Ruth at si Orpa, yung mga, ano po ba tawag sa ano? Asawa ng anak nyo? Manugang. Manugang nila si Ruth at si Orpa. Si Chelion at si Mahalon, yun po yung anak ni Elimelech at ni Noemi. Ibig sabihin si Chelion at si Mahalon, yun yung anak pang asawa nila, si Ruth at si Orpa. Tapos si Boaz, hindi po yung Booz, Boaz. Sa English, Boaz. Boaz. Kasi kanina sa aking bata po, talaga nila Booz. Ayan, Boaz. Ayan. Si Elimelech, basahin po natin, medyo maliit na rito eh. Uno-uno. Sa dos na, at ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, at ang pangalan ng kanyang asawa ay Noemi, at ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay si Mahalon at si Chelion, mga Efreteo, na taga Bethlehem, Huda, at sila'y naparoon sa lupain ng Moab, at nanirahan doon. Si Elimelech ay asawa ni Noemi, ay namatay, at siya'y iniwan ng kanyang mga anak. May papakita ko sa inyong anggulo po dito. Di ba ang Bethlehem o Israel, bayan ng Diyos? Tama po? Pag nasa bayan ka ng Diyos, dapat ba may pakiramdam ka na secured ka? Na hindi ka pababayaan ng Diyos? Na pag may mangyari sa iyo na nasa bayan ka ng Diyos, pagsubok lang yan, huwag kang aalis sa bayan ng Diyos. Dahil yan ang church. Diba? Pag kayo po ba nahihirapan sa church, ibig sabihin ba kailangan yung umalis, sumanap? Tingnan nyo nangyari kay Elimelech. Naghihirap yung Israel. Anong ginawa nila? Nagkaroon ng kagutom. Kaya sila'y yumaong nakipanayam sa lupain ng Moab. Saan sila nagpunta? Sa bayang makasalanan. Kaya pinapakita ko sa inyo yung background ng Moab. Moab ay nanggaling po sa lahi ng mga incest relationship na mga naglingkod sa ibang Diyos, makasalanan. Nasa bayan ka ng Diyos, naghihirap. Anong ginawa mo? Saan ka nagpunta? Kahit makasalanan yung lugar na yan, kung nandyan naman ang kabuhayan, nandyan ang kaginhawahan, lipat ako dyan. Ang tanong, sino sa inyong kagaya ni Elimelech? Yun po yung pinapakita ano po dyan, aral dyan mga kapatid. Ang gulo ng natin, ang chapel natin, ang gulo ng ganito, doon, aircon, doon lang kaya ako. Doon, puro blessing. Hindi ako nasa sermonan doon. Doon na lang kaya. Huwag ganun mga kapatid. Yung pinapakita dyan, huwag maging kagaya ni Elimelech. Kasi pag nasa bayan ka ng Diyos, secured ka, aalagaan ka ng Panginoon. Kung may pagsubok man, paraan niya ng pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Tatandaan nyo? So kung nasa iglesia ka ng Diyos, manatili ka dyan. Kasi nandyan yung pangako ng kaligtasan. Kung may paghihirap man na maranasan ka o mga pagsubok man, ano ibig sabihin nun? Mahal kayo ng Panginoon, kinikinis tayo ng Panginoon, dinadalisay tayo. Huwag maging gaya ni Elimelech. Sapagkat ang sino mang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Nandoon ang pangako ng Panginoon. Si Noemi. Si Noemi naman yung asawa ni Elimelech. Na pagdating ng panahon, nagpalit siya ng pangalan, naging Mara. Kasi yung Noemi, ang ibig sabihin po nito ay pleasant. Pleasant. Tapos, dahil may nangyari sa kanyang buhay, nagpalit siya ng pangalan, tawagin niyo na akong Mara. Ang ibig sabihin ng Mara ay kapighatian, ano ba yung ano? Kapalaya? Kapaitan. Ganon. Kaya po yung palabas sa teleserye noon, Mara Clara, doon pinangalan si Mara. Dahil ano naranasan ni Mara daw? Puro pighati, hirap. Nakita niyo na yung trivia ng Mara Clara. Parang dati yung Sara lang, di ba? Ang munting prinsesa. Bakit pangalan Sara? Ano yung sabihin ng Sara? Prinsesa. Yan. Kaya Mara Clara. Mara, kapighatian, kapaitan. Kasi yun ang naramdaman, puro ganun naramdaman niya. Bakit kaya
Tuloy po natin yung basa. At sila'y nagsipag-asawa sa mga babae ng Moab. So yung dalawang anak ni sa tres muna. At si Elimelech na asawa ni Noemi ay namatay. Ano naranasan ni Noemi? Na byuda. At sila'y nagsipag-asawa na sa mga babae ng Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpa at ang pangalan sa Ruth. At sila'y tumahan doon na may 10 taon. So 10 years silang namuhay sa Moab. At namatay na kapwa si Mahalon at si Chelion. So yung dalawang anak ni Noemi, namatay din after 10 years. So umalis ka, si Noemi, kasama mo yung asawa mong lalaki, at dalawa mong anak na lalaki, punta kayo sa Moab, halos naging ulila ka ng lubos. Paano kapaitan? Dito sa Israel, kagutom, pumunta ka rito sana para maghanap ng ikabubuhay, ano nangyari sa inyo? Wala ka ng kabuhayan, namatayan ka pa. So, kaya siya nagpalit ng pangalan. Ano puro naramdaman niya? Kapaitan. Kapaitan ba nangyari sa kanya? Oo, mahirap yun. Well, lahat ng anak mo namatay, pati asawa mo, pati kabuhayan mo. Kaya kapaitan yung tinawag po doon. At sila'y umalis. Nang magkagay bumangon siya na kasama ng kanyang dalawang manugang upang siya'y bumalik mula sa lupain ng Moab. Sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalo ng Panginoon ng kanyang bayan sa pagbibigay ng tinapay. So nabalitaan nila kasi na nagkaroon doon ng tinapay sa Moab eh. So mag sila doon. Ngayon babalik na sila na yung Bethlehem ay panahon na ng tag-ani. Diba? Tumutubo na ulit yung mga pananim. At sila umalis sa daong kanilang kinaroroonan at ang kanilang dalawang manugang na kasama niya. Sila yumaon upang bumalik sa lupain ng Huda. Sinabi ni Noemi sa kanyang dalawang manugang, kayo yumaon, bumalik ang bawat isa sa inyo sa inyong bahay. Malis na kayo, bumalik kayo sa sarili ninyong bahay, iwanan niyo na ako. Sabi ng dalawa, hindi, sasama kami sa iyo. Sabi, hindi na ako magkakaanak. Kasi sa panahon na noon, pagka ang isang babae, manugang mo, ay namatayan ng anak mo, kung may anak ka pang lalaki, pwede pa yung mapangasawa niya uli. Wala na nga akong anak, wala na nga akong asawa eh. At kung makapag-asawa at magkaanak kami, maintindihan niyo pa ba yun? Hindi na. Bumalik na kayo sa Moab kung saan kayo nakatira. Tapos niyakap niya yung dalawa niyang manugang. Sumalis. Ngayon, sa 14, at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak na uli. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan. Si Orpa, humalik kay Noemi, ngunit si Ruth ay humakap sa kanya. At sinabi niya, narito ang iyong hipag ay bumalik na sa kanyang bayan. Si Orpa bumalik na, umalis na. Parang, totoo naman, ano na siya, single na siya ulit, di ba? Kalag na siya sa pag-asawa, pwede na. O, wala nang ano yun, responsibilidad din doon. Pero si Ruth bumalik, sumunod. Si Ruth, sabi niya, wag mong ipamanik na kita'y iwan. Bakit napaka-importante na bumalik si Ruth kay Noemi at sumama sa kanya? Dahil kung ito po ay hindi natuloy, hindi na ipanganak ang Panginoong Jesucristo. Uy, bro, ano nangyari? Bakit biglang napunta sa Panginoong Jesucristo istorya? Kung hindi sumunod si Ruth kay Noemi, hindi panganganak ang Panginoong Jesucristo? Opo, bakit? Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit. So dito, bumalik si Ruth kay Noemi, sa kayo yumaon silang dalawa hanggang sa dumating sa Bethlehem sa talatang 19. At ang buong bayan ay nagtaka sa kanan, sinabi nga ng mga babae, ito yung si Noemi. So namukhaan nila si Noemi kung sino to. Sinabi sa kanila, huwag niyo akong tawagin Noemi, tawagin niyo akong Mara sapagkat ginawan ako ng kapait-paitan ng makapangyarihan sa lahat. Minsan yung mga tao pagka naghihirap, ang sisi sa Diyos eh. Pero totoo, kanino ba ang kamalian doon? Sa Kanya o sa Panginoon? Sa Kanya, di ba? Sila tumaalis-alis eh. Sa Israel eh. Pero, ang hindi mo alam is yung providence. Na itong maliliit pa rin na pangyayari na to, eh may ginagawa palang dahilan ng Panginoon. Ngayon, pasok tayo sa 1:20. Huwag ninyo akong tawagin Noemi, tawagin niyo akong Mara. So mula po dito sa Moab, balik sila doon sa Bethlehem. So balik sila sa Bethlehem. So si Ruth ay naging convert. Siya ay naging Israelita na. So nakipanayon na sila sa Israel, sa Bethlehem.
kagaya natin. Isang hintil na na-convert sa pagiging anak ng Diyos. Kasi po, sabi nga sa atin, tayo ngayon nangalibing nakalapit niya sa magitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa magitan ng kalwalatian ng mga, hindi naman tayo mga kalalakad sa panibagong buhay. Panibagong buhay na si Ruth mula sa Moab. Sabi niya kasi dito, paano naging convert? Sapagkat kung saan ka pumaroon, paroroon ako. Kung saan ka tumigil, titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, so hindi na ako magiging taga-Moab. Ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Hindi ko na magiging Diyos si Milcom o si Astaroth. Kung sino yung kinikilala ng Diyos Noemi, siya na magiging Diyos ko. Kung saan ka mamatay, mamamatay ako, doon ako ililibing. Tulad ako ng Panginoon, lalo na maliban ng kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. Sabihin, kung sino na ang kinikilala mong Diyos, doon na ako. So, naging convert na si Ruth. Aral sa bawat kapitulo. Chapter 1, ito yung kung saan si Elimelech, si Noemi, dalawang anak niya, ay pumunta sa Moab, namatay si Elimelech, si Chilion at si Mahalon. Si Noemi, kasama si Ruth, bumalik na sa Israel. That's chapter 1. Ay di pala, si Noemi lang ang bumalik sa Israel, pero sinama niya na si Ruth. Kasi si Ruth taga Moab. That is the summary of chapter 1. Chapter 2 naman, nung sila ay nandito na sa Israel, tapos natin chapter 1. Nung sila na sa Israel, di ba natatanda nyo, mahirap ang buhay ni Ruth at ni Noemi. Ang ginagawa noon ay sila'y namumulot, hindi po sila naghihintay ng relief o ng ayuda. Pag mahirap ka kasi o isa kang alipin sa Israel, meron pong batas sa lumang tipan na tinatawag na 75-25. Pag ikaw ay may kaya at meron kang taniman, ang aanihin mo lang ay 75% noon, wag lahat. Lahat ng mahuhulog, pag umaani ka, wag mo nang pupulutin. 25% ng pananim, wag mo aanihin. Bakit? Yung mga alipin, walang trabaho, walang hanap buhay, walang kabuhayan, magkakaroon ng dignidad. Hindi sila yung para abutan. Umani kayo ng sarili ninyo. May dignidad ka nun. Hindi ako namalimos. Nagtrabaho pa rin ako. Kukuha ka doon sa natirang 25% na hindi naani. Yan. So sa pamumulot ni Ruth, pagpunta doon, merong lalaking nakakita sa kanya na ang pangalan ay Boaz at tinanong, yun nga lang, hindi natin alam kasi binabasa natin to kung ano ang tono. Ito po yung tanong. Sinong babae ito? Kasi pag ano yan, parang pwede galit. Sinong babae ito? O pwede rin nabighani. Sinong babae ito? Hindi natin alam eh. Basta ang tanong, sinong babae ito? Maaring nagandahan siya o maaring nagalit siya na may namumulot dun sa kanyang lupain. Hindi natin alam. Pero malaman natin kung anong mangyayari. So, nung si Noemi ay namumulot doon, nakita siya ni Boaz, ang sabi sa kanya, nahiya si Noemi, ay si Ruth. Sabi ni Ruth, dito na lang po ako sa likod mong mamulot, huwag na po doon sa lupain nyo. Ang sabi ni Boaz, huwag ka doon mamulot sa malayo, dito na lang. Huwag kang lumayo sa, ito si Boaz, ito yung mga alila niya, sabi niya kay Ruth, huwag kang mamulot doon, dito ka na sa kasama ng mga alila kong babae, walang problema. Bibigyan, pababayaan kitang mamulot dyan. So, mamaraan din ng Panginoon. Itong si Ruth, pagbalik niya sa bahay, sabi niya sa kay Noemi, ito nangyari sa akin, may nakilala ko doon, si Boaz, pinigyan niya ako, naging mabuti ang loob niya sa akin. Sabi ni Noemi, teka lang. Si Boaz ay malapit nating kamag-anak. Pangalawa, binata. Pangalawa, may kaya. Pwede. May ganon. Pwede tayong matubos. Kasi kamag-anakan nating malapit yun, siya na lang yung natitira. Gawin mo, Ruth, maligo ka, maglagay ka lang sa ulo mo, mag-ayos ka ng sarili. Tapos, kung saan magpapahinga itong si Boaz, kasi alam niyo yung picture, alam niyo ba yung sabihin ng kamalig? Dalawa klase kasi ng kamalig. Isang kamalig na natatakpan at ang isang kamalig na hindi. Yung mga naipong mga trigo, di ba pinagpapatong-patong yan hanggang sa parang maging parang pabundok? Kamalig yun, na hindi natatakpan. May kamalig din naman na may
takip yung parang may bubungan. Sa isa sa mga yon, hindi nabanggit kung may takip pa o wala, sa gandang dulo, doon nagpahinga si Boaz. Sabi ni Noemi kay Ruth, kung saan siya magpahinga at humiga, pumunta ka doon sa kanyang paanan. Pagpunta niya sa paanan, kuhanin mo yung kumot at itaklog mo sa'yo, kunin mo. Sabi ni si Ruth, sige po, gagawin ko ang sinabi mo. Ngayon, nagtrabaho, pagpunta doon, pumunta si Ruth, kinuha niya ngayon, kwento ko lang, hindi ko babasahin ng buo. Kinuha niya ngayon, si Boaz, sino ka? Ako si Ruth, ang iyong lingkod. Kinuha niya yung kumot, di ba, itinakip sa kanya? Anong sabi sa kanya? At kanyang sinabi, sinasamo ko sa iyong pamulutin mo ako sa mga, at papagtipunin sa likuran ng mga ani sa gitna ng mga bigkis. Sa gayoy na paron siya at nagpatuloy sa makatwid bagay mula sa umaga hanggang ngayon, liban sa siya ay makapagpahingang sandali sa bahay. Na magkabi sinabi ni Boaz kay Ruth, di mo ba narinig anak ko, huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka rito malapit sa piling na ating mga alilang babae. So ito po yung batas doon nasa Levitico. Yung 25% at yung pagtubos. Tingnan muna natin yung paraan ng pagtubos. Para maging isa kang redeemer o pagtutubos, kailangan, ang tawag sa'yo ay Goel. Ang sabihin Goel, malapit na ka mag-anak. Tatlong katangian, tandaan nyo ito mga kapatid. Sa patuloy nating pag-aaral sa Biblia, ulit-ulitin natin itong tatlong to. Tatlong katangian para ikaw ay maging isang Goel o tagatubos. Una, dapat ikaw ay related, kamag-anak na malapit. Pangalawa, willing ka. At ang pangatlo, able, may kakayanan. So kahit may kakayanan ako, pero hindi ko naman gustong tubusin yung tao, hindi ko pwede maging Goel o tagatubos. Si Ruth, sa chapter 3, sinabihan ni Noemi, at sinabi sa akin ni Noemi, anak ko, hindi ba kita inihahalap ng kapahinga na ikabubuti mo? Ngayon, wala ba rito si Boaz na aking kamag-anak, ating kamag-anak, na ang kanyang mga alila ay siya mong kinakasama. Narito ang kanyang pahanginan ang sibada ngayong gabi sa gikan. Maligo ka nga, magpahid ka ng langis, magbihis ka, bumaba ka sa gikan. Huwag kang magpakilala sa laki hanggang siya'y makakain at makainom. At mangyari pagkahiga niya, ay yung tatanda ng dakong kanyang higaan. At ikay pumasok, at iyong aalisan ng takip ang kanyang mga paa, mahiga ka, sabihin sa kanya kung paano yung gagawin. At sinabi ni Ruth, lahat ng sinasabi sa akin ay aking gagawin. At siya'y bumaba sa gigikan, ginawa niya ang buong ayon sa inuutos sa kanya ng kanyang biyanan na si Ruth na si Noemi. At si Boaz ay makakain, makainom, at ang kanyang puso ay naligayahan. Alam niyo yun, pagkakain, makainom, antok na dahil masaya ka na, happy tummy, so pahinga. At siya'y yumaong mahiga sa dulo ng bunto ng trigo. Siya'y naparoong marahan at inalisan ng takip ang kanyang paa at siya'y nahiga. At nangyari ng hating gabi ng lalaki na takot at pumihit at narito isang babae na nakahiga sa kanyang paanan. Kung ito yung paanan ni Boaz, may humiga sa kanya dito, sa paa, sa talampakan, patagilid. Sinabi, sino ka? At siya'y sumagot, ako'y si Ruth na iyong lingkod. Iladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod sapagkat ikay malapit na kamag-anak. Ay, ibig sabihin ng iladlad mo sa iyong lingkod ang kumot, ibig sabihin nun, cover me with your protection. Isa po yung pagsasalarawan ng takpan mo ako, cover me, protect me, be my protection, be my redeemer. Ikaw ay aking maging tagatubos. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, bakit cover me? Kasi sa pagtubos ng sa pagtubos nito ng isang lupain, kasama rin po yung babae doon. Papakasalan niya. Sabihin, parang cover me and marry me. Babae po kasi nagpo-propose noon. Marry me. Gagawin niya mga kapatid sa lalaki. Marry me. Ganun po noon eh. Yan. Cover me. So siya yung nagsasabi sa lalaki. Kapitulo 4. At si Boaz ay ikakasal kay Ruth. Magkasama silang nag-alaga kay Noemi. Si Ruth at si Boaz ay, naging ano na rito, naging English na, Boaz, ay may isang anak na si Obed. Tinubos po itong si Ruth. So si Boaz, kamag-anak na malapit. Di ba may mga alilang babae? May sariling taniman.
sabihin, may kakayanan. May kaya. Tapos, willing. So, naging tinubos niya. Nung tinubos niya, at aking inisip na ipahayag sa inyo na sabihin, bilhin mo sa harap nilang nakaupo rito, sa harap ng matatanda sa aking bayan. Ano nangyari pala kasi, nung nagsabi siya kay Ruth, nagsabi si Ruth kay Boaz, ang sinagot pala ni Boaz una doon, meron pang mas malapit sa akin. Gusto ko sana, pero may mas malapit pa. Hindi pa ako yung mas qualified, mas may qualified pa. Ganun kasi yung rango, dapat ang proseso yung mas malapit pa. Ngayon, may kinausap si Boaz na lalaki, sabihin mo kung tutubusin mo si Ruth sa harap ng matatanda ng bayan, kailangan may saksi. Sabihin mo kung tutubusin mo. Kung yung tubusin mo. Ngunit kung hindi mo tutubusin, saysayin mo. Upang matalastas ko sapagkat wala nang tutubos na iba paliban sa iyo. At ako na ang susunod sa iyo. At sinabi niya aking tutubusin. Sabi ni Boaz. Sabi ng lalaki, may asawa ako eh. Hindi ko siya pwedeng tubusin. Ganon. Sabi ni Boaz, di ako na ang tutubos. Ang totoo yun, nagandahan din talaga siya kay nagustuhan niya rin talaga si Ruth. So package na ang nangyari sa kanya. Bukod dito si Ruth na Moabita, na asawa ni Mahalon, ay aking binili na maging aking asawa upang ibangon ang pangalan ng namatay niyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag mahiwalay sa gitna ng kanyang mga kapatid at sa pintong bayan ng kanyang dako. Kayo'y mga saksi sa araw na to. Sinabi sa buong bayan na tinubos na si Noemi at ginawa niya ng asawa. Ngayon, ano ang kahalagahan nito? Ito rin sinasabi ko sa inyong providence. At nilagyan ng pangalan ang babaeng kanyang, at nilagyan ng pangalan ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabing may isang lalaki na ipinanganak kay Noemi. At tinawag ang pangalan niya na Obed. Si Noemi at si asawa ni Noemi, si Elimelech. Tinawag nila kanilang pangalan na Obed, ama ni Isai, na ama ni David. Ito ang naging lahi ni Pares. Naging anak ni Pares si Hezron, naging anak ni Hezron si Ram, naging anak ni Ram si Aminadab, naging anak ni Aminadab si Nahason, naging anak ni Nahason si Salmon. Si Salmon ay yung naging asawa ni Ruth na pinag-aralan natin. Si Ruth na patotot. Natatandaan nyo? Yung sa Jericho. Naging anak ni Salmon si Boaz, naging anak ni Boaz si Obed, naging anak ni Obed si Isai, naging anak ni Isai si David. Ibig sabihin, kung si Ruth hindi sumama kay Noemi, hindi naging anak ni Boaz si Obed. Si Obed, kung hindi naging pinanganak, hindi na ipanganak si Isai. Si Isai, ang pangalan din niya sa ibang aklat si Jesse. Kung hindi pinanganak si Jesse, hindi na ipanganak si David. Kung hindi na ipanganak si David, hindi na ipanganak ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kung hindi na pang-asawa ni Ruth, o hindi siya sumama ni Ruth si Boaz, o hindi sumama si Ruth kay Noemi, hindi dadating sa kasaysayan ni David. Di ba parang ang galing ng istorya na tagni-tagni, na inilagay ng Panginoon, yung maliliit na istorya. Hindi naman sinabi mula umpisa na pumunta si Ruth doon sa palayan ni Boaz. Nangyari lang naman na napunta siya roon. Si Obed, naging anak si Jesse, naging anak si David, at doon ipinangaman ng ating Panginoong Jesucristo. Isa itong napakahalagang bahagi ng kasaysayan. So ito po yung 4 na kapitulo na ating ikinuwento sa umagang ito. Balikan natin. Meron pong 3 klase o 3 katangian para maging manunubos. Una, related, kamag-anakan. Si Boaz, related ba kay Noemi at kay Ruth? Related. Willing ba siya? Willing. Sinabihan pa nga niya na kung di mo tutubusin, ako tutubos. Willing siya. Able o may kakayanan. May nakikita ba kayong parang kahalintulad ni Boaz sa panahon ngayon? Ito niyo po ang Panginoong Jesucristo. Sa 1:1 hanggang 5. At ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David,
na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob, naging anak ni Jacob si Juda at ang kanyang mga kapatid. Naging anak ni Juda kay Tamar si Pares, doon sa Pares. Si Sarah naging anak ni Pares si Esrom, naging anak ni Esrom si Aram. Naging anak ni Aram si Aminadab, naging anak ni Aminadab si Naason, naging anak ni Naason si Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab, ni Rahab na patotot. Si Boaz, naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed, naging anak ni Obed si Jesse o si Isai. So, doon naging katugunan ng hula. Si Ruth, isang Hudyo, ay hindi isang Hudyo. Tinubos, naging asawa ni Boaz. Si Boaz, naging redeemer ni Ruth, naging isang larawan. Nino? Si Ruth, larawan po ito ng iglesia. Hindi bahagi ng katawan ng Panginoon, hindi bahagi ng bayan ng Diyos. Naging hindi isang Hudyo ang iglesia, di ba? Tayo'y hintil. Tinubos, naging asawa ng kordero. Si Ruth, tinubos, naging asawa ni Boaz. Si Boaz, o si Boaz, ay naging larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Naging redeemer ng iglesia. Di ba ang Panginoong Jesucristo ang tumubos sa ating mga kasalanan? Siya ay may tatlong katangian, ang Panginoong Jesucristo. Paano siya naging related? Siya ay nagkatawang tao. Naging related sa atin. Tao tayo, Diyos siya eh. Paano siya magiging related? Nakitulad sa mga tao. Willing. Tinubos siya tayo. Inibig niya tayo. Gano'ng ka-willing ang Panginoon? Sa kanyang buhay mismo ay binigay sa bawat isa, upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Able, sa magitan ng kanyang dugo. Dugo lang ng Panginoon ang may kakayanan na tumubos sa ating mga kasalanan. At maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ang Panginoong Jesucristo lang ang may kakayanan. So nasa Panginoong Jesucristo ang tatlong katangian ng pagiging isang goel o maging isang manunubos. Kaya ngayong awit natin, ang manunubos ko'y buhay. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili tanging bungkawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Binili, tinubos niya tayo sa magitan ng kanyang sariling dugo. Providence. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay na kakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay, hindi ang mga tinatawag alinsunod sa kanyang nasa. Si Ruth, hindi naman natin sukat akalain na ito ang magiging buhay niya na makarating siya sa Panginoon. Hindi doon natatapos ang istorya. Na yung pangyayari na yun ay mayroong pangyayari maliliit na bagay sa kanilang pag-aasawa, pagkaanak, pagkakaroon ng apo na makarating sa Panginoong Jesucristo. Providence, maliliit na bagay na nagtutuloy sa isang malaking bunga ng pangyayari sa pagkapanganak, sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Na yung kanyang pagtubos ay mangyayari din sa atin. Tayo po ba'y tinubos ng Panginoon? Amen. So, tumagos po sa atin yung nangyari kay Boaz na kanyang pagtubos kay Ruth sa lupain. So, yun po yung aklat ni Ruth. Ngayon mga kapatid, sa pangtapos po natin na talata, si Ruth ay nagsabi kay Noemi, sapagkat kung saan ka pumoroon ay paroroon ako. Kayo po ba, nung kayo'y naging convert, si Ruth kasi nung naging convert, nung napunta siya sa Israel o sa kay Noemi, sa angka ng Diyos, o sa bayan ng Diyos, ito yung kanyang binanggit. Kung saan ka pumaroon, paroroon ako. Kayo po ba, kung nung kayo na-convert sa iglesia ng Panginoon, nabanggit niyo po ba ito sa inyong sarili? Lord, kung saan ka pumaroon, paroroon ako? Hindi. O nabanggit niyo na ito dapat nabanggit niyo ito sa inyong sarili, Lord. Di ba? Saan mo ko dalhin, doon ako. O ano, kalooban mo ang siyang sundin. Kung saan ka tumigil, titigil ako. Sa tayo titigil o mananatili sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ano na po ang bayan ng Diyos ngayon? Ang iglesia ng Diyos. At ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Sino po ba ang ating tinanggap na Diyos nung tayo ay nabautismuhan sa Panginoong Jesucristo?
ang ating Panginoong Jesucristo. Kung saan ka mamatay, mamamatay ako. Sabihin, saan tayo dapat mamatay? Sa paglilingkod sa Panginoon. At tulad, kung saan kayo lilibing, doon ako lilibing sabihin, dito na tayo sa Panginoong Jesucristo. At tulad ako ng Panginoon at lalo na maliban ang kamatayan maghiwalay sa iyo at sa akin. Hanggang kamatayan mga kapatid, manatili tayo sa Panginoon. Nung tayo ay naging convert o nakalapit tayo sa iglesia ng Panginoon, dito na tayo mga kapatid. Hindi po pwede o wag niyong iisipin na lahat po ng church na yan pare-pareho. Naglilingkod din naman ako eh. Nga lang nasa ibang church, hindi po totoo yun mga kapatid. Ayaw ng Diyos doon. Dahil kung kayo ay sa Diyos kayo. Ang hindi sa Diyos, hindi sa Diyos. Dahil kung sila sa Diyos, nandito dapat sila. Huwag niyong gayahin ang ginawa ni Elimelech na naghanap ng kaginhawaan at lumipat sa hindi bayan ng Diyos. Ang tunay na bayan ng Diyos ngayon ay yung iglesia na binili niya ng kanyang sariling dugo. Manatili tayo dito. Yun po ang lalong tinutukoy ng salita ng Panginoon na sinasabi sa atin. Manatili tayo sa iglesia ng Panginoon. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Manatili tayo na kumikilala sa nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas. Kayo po ba mga kapatid naniniwala ito ang tunay na iglesia ng Panginoon? Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Bigyan nyo ng paninindigan sa inyong sarili. Huwag po kayong maniwala sa mga filosofiya na lahat po ng iyan dahil si Jesus Christ din naman ang tinatawagan, tunay din yun. Hindi po totoo yun mga kapatid. Isa lang po ang sinasabi ng Biblia. Iisa lang po ang katawan, iisa lang ang pananampalataya, iisa lang ang bautismo. Kung anong tinuturo ng Biblia, doon po tayo. At bakit po natin pinag-aaral ng kasaysayan, hindi lamang po upang matutunan natin ang nilalaman ng istorya, kundi ang nilalaman ng aral na nakapaloob sa bawat istorya ng banal na kasulatan. So sa aklat ng Ruth, mga kapatid, nating pinag-aralan, marami po tayong aral na nakita. Tama po ba mga kapatid? Natutunan natin istorya, pero yung aral, ang mas dapat manatili sa atin, magtumibay tayo sa pagkakilala sa tunay na pananampalataya, sa tunay na Diyos, sapagkat narito po ang tunay na kaligtasan na ino-offer po ng ating mahal na Panginoong Yesus. Muli, isang magandang umaga po muli ang ating pinapapatid sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat muli ng ating mahal na Panginoon. Tayo po sama-samang manigluhod at